dapat oras nandun na. Thank you guys. Yeah, thank you. Touchdown. Greetings mga brad! Anong balita sa inyo? For today, samahan nyo akong daanan yung pinakaayaw kong kalsada dito sa Pilipinas. Hindi dahil sa laging traffic, accident prone o malubak, kundi dahil ito yung huling kalsada na dinadaanan ko pag paalis na ako ng Pilipinas. Ano pa nga ba? Walang iba kundi yung NAIA Expressway, particularly yung Terminal 3 Departures Road. Paano ba naman? Third time ko nang umaalis ng Pilipinas at dito ko nararamdaman yung sari-saring mabibigat na emosyon. Kahit sinasabi ng iba na masasanay ka din, aba, para sa akin, hirap na hirap pa rin talaga ako. Lalong-lalo na yung pagbaba ng sasakyan kung saan pinipilit kong hindi na lang lumingon palikod pagpapasok na ako ng terminal. Alauna nga pala ng hapon nung umalis kami sa bahay, 2:30 na nung nakarating kami dito. Although 5:30 pa naman ang hapon yung flight namin, mabuti nang maaga tayo dito kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng aberya na mangyari. Pagdating namin dito, pumila na kagad kami sa check-in counter. At kung di nyo lang na itatanong, nagdadasal na yung kaluluwa ko na wag sana akong over baggage. Pero nakalusot naman. Then afterwards, wala nang niha-niho, diretso na kagad kami sa immigration. Para sa amin ni Mrs. once na makalagpas na kami dito sa immigration line na to, maluwang na yung paghinga namin. And dito na sa punto namin na to na natatanggap na talagang paalis na kami, wala nang atrasan. Kaya naman, after naming kabahan kahit wala naman kaming masamang ginagawa, napagdesisyonan na naming kumain at mamili ng konting pasalubong. Habang namimili si Mrs. ng ipapasalubong niya sa mga katrabaho niya, kwentuhan ko muna kayo. Kung mapapansin nyo kanina, buong pamilya ko yung naghatid sa akin. Hindi na sumama yung mga magulang ni Mrs. Kasi kung matatandaan nyo sa arrival vlog namin, sila naman yung sumundo. By the way, first time nga pala akong hinatid ng nanay ko dito sa airport. Madalas kasi hindi naman siya sumasamang maghatid. Kaya inaasar ko pa kanina na baka siya yung umiyak kasi nga first time niya. Ang ending ako pala yung bumigay. Sa mga panahon na to, nag-aantay na lang kami na mag-boarding. Pag nakikita ko na rin naman na kasi yung eroplano, sink in na sa akin na babalik na ako ulit sa UK. Ganun naman talaga yung buhay ng OFW, di ba? Sabi nga, kaya tayo nagtatrabaho sa ibang bansa para makapagbakasyon sa Pilipinas. So, ganun na lang. See you next year, Philippines! Lagi nga pala kaming nauunang umalis kasi sabay-sabay naman yung mga magulang ko pati yung mga kapatid ko sa pagpunta naman ng Australia. O di ba? Magkabilang mundo kami. Kahit papano, mas magaan na kumpara sa dati dahil this time kasama ko na si Mrs. na aalis ng Pilipinas. And syempre, kampante na rin yung nanay ko dahil nga dalawa na kami dito sa UK unlike nung unang taon ko, mag-isa lang talaga ako dito. Emirates pala yung airline namin ngayon and yung eroplano namin ay 777-300ER. As usual, eto na naman yung asawa kong takot na takot sa take-off, syempre pati na rin yung landing. Pero once na cruising altitude na, kala mo walang nangyari and ang tindi pa ng appetite sa pagkain. Total of 8 hours nga pala yung biyahe namin papuntang Dubai kung saan may layover kami na more than 4 hours. 3 beses kami binigyan ng pagkain dito. Iba-iba. Yung una, Filipino food. Yung pangalawa, hindi na namin maintindihan. Pero bakit pa nga ba tayo magre-reklamo? Kasama naman sa binayaran natin yan. Ayoko naman mamatay sa gutom, syempre, di ba? Kaya eto, tingnan nyo yung misis ko na kumakatikim, akala mo professional food reviewer. Overall, komportable naman tong biyahe namin na to. Hindi masyadong maturbulence. Kaya most of the time, tulog lang kami. Kaya naman, after 8 hours, lumapag sa international na palibaran ng Dubai. Bilang paghahanda sa ating paglapag, manatiling nakaupo at siguraduhin na inyong mga bagahe ay nasa ilalim ng inyong upuan na nasa inyong harapan o nasa itaas ng kompartamento. And again, touchdown, Dubai. Disclaimer lamang, opo, same po talaga ang suot namin pauwi ng Pilipinas at pabalik ng UK sa kadahilan ng komportable siyang suotin. Tried and tested na. First time nga din pala namin ni Mr. na umuwi ng UK ng magkasama kasi yung unang beses niya, solo lang naman talaga siya. Yung pangalawang beses naman, na-delay ako ng 1 month, kaya nagsusolo pa rin siya. At ngayong pangatlong beses, hindi na ganun kabigat sa pakiramdam na umalis ng Pilipinas kasi dalawa na kaming magkasama. Although, syempre, malungkot pa rin, pero ganun talaga ang buhay Kailangan nating umabante at magsakripisyo ng kaunti. And again, welcome to Dubai International Airport. Ha?
Costa. May Costa. Parang gusto ko yung Costa, guys. Nasa taas pa yun. Kung maaalala nyo, sa sobrang laki nitong DXB, kailangan pa natin gumamit ng elevator or escalator pababa doon sa sakayan ng train, na kung saan ay dadaling ka sa terminal na pupuntahan mo. And I think tong biyahe ng train na to is nasa 5 to 7 minutes din. After ng train, syempre, kailangan mo pang maglakad ng medyo malayo para hanapin naman yung elevator or escalator na sasakyan mo papunta dun sa mismong gate. At mga sis, hindi basta-bastang akyat ng elevator or escalator yan ha. Kung elevator, manggagaling ka pa sa basement 3 papunta sa first floor. Pero kung malakas ang trip mo at nag-escalator ka katulad namin, mga 3 gahahabang escalator ang kailangan mong akyatin. Swerte mo kung yung connecting flight mo ay nasa same terminal at gate lang kung saan ka bumaba. Pero kung katulad namin na bumaba sa gate B and C, pero ang connecting flight ay nasa gate A, ay nako, maraming pagsubok ka pang pagdadaanan. Thank you guys. Yeah, thank you. Oh my God. Pagsubok baka mo? Eto na nga ang nangyari. Hindi kami nag-video kasi kanina pa kami nai-stress. Pero ang dami na namin pinagdaanan. Galing kaming gate A. Nandito kami ngayon sa connections ng B and C. And para yung next gate namin is A. Para makarating ka sa A, kailangan mong magdaan sa napakaraming elevator, escalator, train, and everything. So, ang gagawin namin, ita-timelapse namin kung saan kami naglakad simula dito hanggang dun kung saan ko nalaman na wala yung wristwatch ko. Sa puntong to, nakahinga na ako ng maluwag dahil nakita ko na ulit yung relo ko since 2009. Nung napansin kong nawawala yung relo, 2 lang yung pumasok sa isip ko. Hahayaan ko na lang ba? O babalikan ko pa? 'Di ba parang teleserye lang ang dating? Pinilit ko namang timbangin sa isip ko kung ano ba yung dapat gawin. But since may more than 3 hours pa kaming pupwedeng sunugin, nirisk ko ng balikan. Although nakakawalang pag-asa nga naman kasi talaga yung laki ng DXB. Isama na din natin yung slight language barrier sa mga security staff kaya nagkalito-lito at nagkaligaw-ligaw kami. Una naming pinuntahan yung lost and found dito. But since wala pa daw 6 hours na nawawala yung relo, nirecommend sa amin na balikan yung security check na dinaanan namin kanina. Buti nga nakatulong sa amin yung pagbibideong ginagawa namin para i-retrace lahat ng mga steps namin. Kaya after ng 1 hour na paglalakad, eto na, hawak ko na yung relo ko. Thank you! Oo. And yun, so si ate girl na nakita nyo kanina is pinagtanungan, isa siya sa mga pinagtanungan namin out of 7 or 8 people na pinagtanungan namin. And sabi niya, isa siya sa mga nagturo na baka nandito ngayon. So ayun yung Costa na nadaanan namin kanina. Ay, baliw siya. Sa'yo nga ba talaga yan? Baka naman yan, mamaya, 15 years ko nang gamit tong relo na to. Isa pa palang update, guys. Ito yung toilet na pinag-toiletan ko kanina. Ayan. Tapos paglabas ko, sama na ng mukha ni Artan. Sabi niya, bad news. Nawawala yung relo ko. Yun lang naman. So, magsi-CR na siya para mag-toothbrush. At ako'y mag-iintay. Kalokang mga happenings, di ba? Well, anyway, after naming mag-recover from stress, dumiretso na rin kami sa paghahanap ng gate namin para makapag-boarding na. Grabe yung halo-halong emosyon at pakiramdam. Yung galing ka sa lungkot, tapos puyat, tapos pagod na. Sabay gumana yung adrenaline dahil sa stress sa pagkawala ng relo. Kaya ngayon sobrang na-hyper yung katawan namin. Hopefully makatulog kami nito ngayon sa eroplano kasi may 7 hours pa kaming biyahe. Kung tulog lang din naman ang usapan, hindi imposible yan dito sa A380 kasi hindi hamak na mas maluwag, mas komportable at mas bagong eroplano to kumpara sa 777 kanina. May 1 oras din nakatambay yung eroplano dito kaya naman eto nakatulog na rin si Mrs. Hindi pa kasi nabigyan ng clearance ng air traffic control yung eroplano namin para mag-take off dahil sa dami ng mga eroplano na nagte-take off at naglalanding din sa DXB. All throughout ng flight na to, 2 beses din kami binigyan ng pagkain. Alam na alam mong papunta ka na ng UK kasi British food na yung hinahain nila sa'yo.
At this point, yung lungkot na nararamdaman ko kanina, napalitan na rin ng excitement. Although alam ko naman na trabaho lang din naman mainly yung nag-aantay sa amin, pumasok din sa isip ko na may mga nag-aantay sa amin ng mga kaibigan, bikes, kotse, bahay, at camping gears na po pwede nating dalhin kung saan-saan. Mabanggit ko lang, naaalala ko noon pinagawa kami ng essay ng teacher ko about superheroes and instead na fictional character yung isulat ko, OFWs yung nilagay ko. Well, hindi ko naman alam noon na balang araw mabibigyan pala ako ng chance para maging bayani din ng ating lupang sinilangan. Kaya saludo ko sa mga kapwa kong OFW. And after 7 hours of flight, Welcome back to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Sino ba namang hindi mapapa-osh sa lamig ng panahon dito sa bansang ito? Tapos ang mga dakilang mamamayang Pilipino, walang dalang jacket. Ti, sino naman kasi nagsabi sa'yo na mag-crocs ka pa uwi? malamig kaya sa paa, komportable at breathable kaya hindi mangangamoy panis yung paa mo kahit long hours of flight pa. Plus madali pang tanggalin kapag kinakailangan. Kaya sa next flight nyo guys, itry nyo din. O sige na nga, buti na lang di-heater tong Heathrow Airport. Sa baggage claim, mabilis lang namin nakuha yung mga bagahe namin. Unlike nung sa Pilipinas na 1 hour bago namin nakuha, dito mga 15 minutes lang. Di ako nagrereklamo ha, magkaiba lang kasi yung feeling. Nung sa Pinas kasi, alam mo na may pamilya ka na nag-aantay sa'yo sa labas. Tapos ang tagal dumating ng bagahe, yun lang naman yung inaantay mo para makita mo yung pamilya mo. Siyempre, nandun na yung magkakainitan na ng ulo at sobrang inip na. Unlike dito na wapakils kung matagal o mabilis dumating kasi uuwi lang naman kami sa bahay namin. Kumbaga, walang oras o tao na hinahabol. Diba? Diba? And eto na nga. Another adventure na naman kami ni Mister kasi walang sasakyan na susundo sa amin. So wala kaming choice kundi mag-commute. Opo, nang ganito kalalaki ang bagahe. Dalawang choice namin, mag-bus or mag-train. Pero pinili namin na mag-train kasi feeling namin less hassle yun. Less hassle naman talaga. Ang hassle lang ay yung paghanap ng train station. Nakarating na kami sa labas sa kakahanap, Diyos ko! Ang dami ng inikutan at pinuntahan. Ang ending, nasa kabilang exit pala yung entrance ng train station. Sa stress namin at sa sobrang pagkalamig, di na kami nakapag-isip ng tama. Well, fortunately, nakasakay na rin kami ng train ng maayos pauwi sa aming tahanan. But wait, there's more. Syempre, hindi lang isang train na sasakyan natin. Dalawa sila. Pero this time, smooth na lang yung naging biyahe namin. Buti na lang din at wala halos pasahero itong train na ito, kaya may pwesto na maganda yung mga bagahe namin. Pati mga paari namin may pwesto. Nasaktuhan pa na itong pangalawang train na nasakyan namin ay Thameslink, which is ang emborit naming train line ni Mister. Bukod sa maluwag na, mas bago pa yung mga tren nila, kaya naman very comfortable ang biyahe. At finally, we have arrived at Colston. Hindi na namin kinaya mag-bus kaya nag-Uber na kami pa uwi sa bahay. Actually, hindi na nga ganun kalayo itong train station sa bahay namin. Pwede na ngang lakarin. Mga 20 minutes, ganun. Kaso, sino ba namang utong maglalakad ng 20 minutes na puro paahon pa? Tapos may bitbit pang galalaking bagahe. Ay, hindi ako yun. After almost 24 hours ng biyahe, nakita ko na ang pinaka-favorite kong kanto. Ay... Balik UK, balik kayod na ulit. Konting sakripisyo para sa pangarap at pamilya. Go lang ng go! Yeah boy! O siya paano? Ipapahinga muna namin to. Magluluto pa rin kasi ko dahil wala naman kaming iniwan na pagkain. And that concludes our vlog. Salamat sa panonood. Bye-bye!